Akala ko ba'y hindi ka makakasama sa meeting? Tanong ng ama sa kanya, nang bigla siyang sumulpot sa conference room. Nakapagpahinga na si Anika at nakainom na ng gamot, sagot niya sa ama. Naroon na ang kamiting niya, at nasa harap na rin niya ang mga files na kailangan. I'll go ahead then, may iba akong kailangang asikasuhin. Lumabas ang ama sa conference room, pero hinabol niya ito at kinausap sa may pasilyo. I will talk to Arlene later, hindi niya na kailangang magstay dito, dahil hindi ko rin naman siya aasikasuhin, may inis na wika niya sa ama. Why don't you entertain her for a while? Tanong ng ama. Are you serious with Anika? Alam mong tutol ako sa pakikipagrelasyon mo sa mga sekretarya mo. Sinabi ko na sa iyong ipakakasal kita sa anak ni Augusto, oras na gumawa ka na naman ng kalokohan. Huwag niyo nang pakialaman ang relasyon namin ni Anika, Dad. Pero hindi ako magpapakasal kay Arlene kahit ano pa ang gawin niyo. What's your plan with your secretary? Kapag nagsawa ka na iiwan mo rin siya, ganun ba? It's too early to say that. Masaya kami kung anuman ang mayroon kami ngayon. I'm 30 years old for Pete's sake. My decision is final. Pakakasalan mo ang anak ni Augusto, huling wika ng ama, bago ito tuloy-tuloy na umalis. Napahilamos siya sa mukha, bago muling pumasok sa conference room. Si Zane ay agad na bumalik sa sariling opisin, kung saan naroon ang asawang si Selena. Ilang araw na lang ay anibersaryo na ng kanilang kasal, kaya't abala ito at kausap ang sekretarya na siyang nag-aasikaso ng preparasyon. Aalis ako sandali pero babalik din ako agad, wika niya kay Selena nang lumabas ang sekretarya. Saan ka pupunta? Kailangan kong makausap si Anika. Nasa kondo siya ni Jeremy ngayon dahil sumama ang pakiramdam. Ang sabi ng anak mo'y si Anika ang naghatid kay Arlene sa hotel kanina. Kailangan kong malaman kung ano ang plano nila, para mailigtas si Augusto, kung totoo mang hawak ito ni Octavio. Kailangan mo pa bang manghimasok sa buhay nila? Hindi ako sang-ayon sa pagpapakasal ng anak ko sa isang nagpapanggap na desogon. Zane, bakit nagpapadala ka sa mga salita ni Octavio? I have no choice, Selena. Ngayong inamin na ni Jeremy ang relasyon niya kay Anika, ay sangkot na tayo sa mga desogon sa ayaw at sa gusto natin. This is for our son. Kailangan kong masiguro ang kaligtasan ni Anika at Augusto. Nakita niya ang pagkadisgusto sa mukha ng asawa. Ngayong nagkaroon na ng report ang mga investigador, tungkol sa mga aktibidades ni Octavio, ay mas dapat siyang maging maingat, dahil marumi itong maglaro. Hindi niya dapat may sakripisyo ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lumabas siya sa compound ng Villarreal Corporation, at tinungo ang condo unit ni Jeremy. Pagbukas ni Anika ay namumugto ang mga mata nito sa kaiyak. Nagulat si Anika nang mabungaran si Zane Villarreal sa pinto ng kondo ni Jeremy. Agad itong pumasok at nakakunot ang noo sa nakitang itsura niya. Pagkatapos nilang nag-usap kanina ni Arlene sa telepono, ay wala na siyang ginawa kung hindi ang umiyak. Ano ang pinag-usapan niyo ng kapatid mo? Kung kami ni Arlene ay magkakasundo kami sa gusto naming mangyari. Hindi rin niya gusto ang makasal kay Jeremy. Dapat ay kakausapin ko na si Benedict, para kumbonsihin na pakasalan niya si Arlene, para pumayag siya na makipagtulungan sa akin. Kung hindi lang dumating si Uncle Octavio at naabutan ako sa hotel. Nagkita kayo. Dumating siya bago pa ako nakaalis. Yumuko siya at muling napaiyak. Gusto niyang ako ang magpakasal kay Benedict para ilayo kay Jeremy. Lumapit si Zane sa kanya at yamakap. Sa ilang sandali ay umiyak siya sa dibdib nito. Sa ngayon ay kailangan niya ng lakas at karamay. Ilang araw mula ngayon, ay kailangan niyang gawin ang mga ipinapagawa ni Octavio sa kanya. Kailangan kong mabawi ang papa sa mga kamay niya, wika niya pagkatapos na humiwalay dito. Kahit masakit sa loob ko ang iwanan si Jeremy, ay kailangan kong gawin. At sana'y mapatawad ako ng anak niyo pagdating ng araw. Who is Benedict? Tanong nito nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Isang veterinaryo at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Papa sa rancho. Matagal nang may pagtingin si Arlene sa kanya, pero sa akin siya nagpapahayag ng pag-ibig. Gustong ilayo ni Uncle Octavio si Arlene kay Benedict, dahil gusto niyang si Arlene ang mapang-asawa ng anak niyo. Pero hindi si Arlene ang napagkasunduan namin ni Augusto, kung hindi ikaw, pagtatama nito. Tumalikod siya para tanawin ang liwanag sa bintana ng kondo.
Pabigat ng pabigat ang pakiramdam niya, at kahit ang pananakit ng ulo niya ay hindi nawawala. Wala silang alam na alam niyo na ang totoo na ako si Carlin. Nagpapanggap silang si Carlin ang anak ni Papa. Nasabi ko rin na hindi ko ginamit ang totoo kong pangalan, nang pumasok ako sa kumpanya. Naiintindihan ko si Augusto sa kagustuhan niyang ipakasal ka sa anak ko. Mga bata pa kayo'y tuksuhan na namin iyong magkaibigan. Pero si Octavio ay hindi ko alam kung bakit ganoon din ang pagkagusto niyang mapang-asawa din ni Jeremy si Arlene. May nabanggit si Papa dati na sangkot si Uncle Octavio sa pagkalat ng droga sa buong Camarines. Minsan din ay nolinigan ko sila ni Arlene na nagtatalo, dahil ayaw ni Arlene na sumunod sa gusto ng kanyang ama. May mga kargamentong ipaparating si Uncle Octavio, at malaking bagay ang koneksyon niyo, at ang airlines para sa mga plano niya. He's a drug lord, pagtutuloy ni Zane sa sinabi niya. Sa tingin mo ba'y papayag akong dumihan niya ang pangalan ko, at ang kumpanya ng pamilya ko? Naiiling na wika pa nito. Malaking bagay na wala ako sa rancho, kaya nagagawa nilang malaya ang gusto nila. Pero ngayong natuklasan nilang nasa poder niyo ako, ay lalo siyang naging agresibo na ipakasal si Arlene sa anak niyo, kahit pa ang kapalit ay ang kalayaan naming pare-pareho. Do you love my son, Anika? Sandali siyang lumingon, saka muling tumingin sa labas. Tapos na siyang umiyak kanina, at ang pag-uusap nila ngayon ni Zane Villarreal, ay nagpawala ng kaunting sakit sa dibdib niya. Ano man ang mangyari ay alam niyang may isang taong nakakaunawa, kung bakit niya kailangang isakripisyo ang relasyon at kaligayahan nila ni Jeremy. Sinabi ko na kanina kay Jeremy na mahal ko siya. Malaking bagay na hindi niya iyon sinagot, para hindi gaanong masakit sakaling kailangan ko na siyang iwan. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya, at muling nanlambong ang luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang ibalik yun dahil tapos na ang pag-iyak niya. Ibinigay ko na ang lahat sa anak niyo. Alam kong kamumuhian niya ako sa gagawin ko. Pero kailangan kong iligtas ang papa. Hindi natin alam kung totoong buhay ang papa mo, Anika. Paano kung isa rin itong patibong, para lang makasal si Arlene kay Jeremy? Hindi ko rin papayagan na makasal ang anak ko sa isang nagpapanggap lang. Humarap siya ng tuluyan dito at pinatigas ang anyo. Kailangan kong maniwala na buhay si Papa, Mr. Villarreal. Kailangan ko kahit katiting na pag-asa. Ibibigay ko ang lahat ng yaman na meron ako, pati na ang kalayaan ko makasama ko lang muli ang Papa. Napaiyak siyang muli at itinakip ang mga palad sa mukha. Lumapit si Zane sa kanya at muling yamakap. You don't have to do that, wika nito. May mga tao na akong nakabantay kay Octavio ngayon. Malalaman din natin kung nagsasabi siya ng totoo. Agad siyang umiling. Hindi niya dapat malaman na alam niyo ang katotohanan. Nangako akong walang makakaalam ng kasunduan namin. Pero maruming makipaglaro si Octavio, Anika, matigas na wika ni Zane. Sinasamantala niya ang kahinaan mo, at ang kagustuhan mong makita ang ama mo. Paano kung lalo kang mapahamak? Humingi ka ng tulong sa akin, hindi ba? I promise to protect you. Hindi mo kailangang iwanan si Jeremy, kailangan mo lang ay mapaniwala si Octavio na susunod ka sa kagustuhan niya. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. Makikita ko lang si Papa sa araw ng kasal ko kay Benedict. At sa tingin ko'y hindi rin papayag si Benedict na isang pekeng kasal lang ang mangyari sa amin. Matagal niya na akong inaalok na mamuhay sa Palawan, bago pa ako magpasyang dito sa Maynila mamuhay ng tahimik. So, this Benedict also has an obsession with you ha, naiiling nitong wika. I'm sorry, Mr. Villarreal. At sana'y mapatawad rin ako ni Jeremy pagkatapos ng lahat ng ito. Marry my son before you leave him, Anika, wika nito na ikinagitatal niya.